John chapter 1 verse 14. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of one and only Son, who became from the Father, full of grace and truth. Sa Tagalog po ay, at nakita namin ang kanyang kalulhatian. Kalulhatian gaya ng bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Magandang araw. Ang tatalakayin po nating araw sa ating daily devotion ay ang The Word of God became flesh. Ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Acampay, Jesus is the Word who became flesh. Si Jesus po o ang ating Panginoong Kristo ay ang nilalang na umiiral mula pa simula na kasama ng ating Panginoong Diyos. At siya rin yung naging instrumentong ginamit ng ating Panginoong Diyos sa paglikha ng sanlibutan. Ang salita po na ito o ang ating Panginoong Kristo na nabanggit po sa ating talata ay nagdisenyo ng magpakatao at mag-ugat sa ating mundo bilang isang tao. Ang pagpapakumbabang ito po ay ng ating Panginoong Diyos ay papakita ng kanyang malalim na pagmamahal at pagmamalasakit sa sangkatauhan o sa ating mga tao. Hindi lamang siya yung nanatili sa langit bilang Diyos, kundi siya mismo yung pumasok sa ating mundo para bigay sa atin yung gift of salvation o yung kaligtasan na kipamuhay siya sa atin at nakisangkot sa ating mga karanasan bilang isang tao. Ang ating Panginoon sa Kristo, bagamat siya ay Diyos, ay pinanganak bilang isang tao, sanggol. Bukod pa ron ay grabe yung pinagdaanan niya as a infant o bago siya ipanganak. Kung tutusin, kaya niyang ipanganak sa isang magarabong lugar, magarabong pamilya, magarabong race o maging anak ng hari, pero pinili niya dun sa isang normal na buhay. He chose humility over that worldly things. Grabe yung pinakita ng ating Panginoong Diyos o ng ating Panginoong Kristo bilang isang tao na bilang isang Diyos na nagkatawang tao para ibigay sa atin yung gift of salvation. Siya po ay bilang sanggol na lumaki at naranasan yung mga pagsubok bilang isang tao, bilang isang bata na lumaki sa isang normal na pamilya. At siya po ay namuhay na may makatuwid na layunin upang iligtas tayong mga tao mula sa kasalanan. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Acampay, Jesus is the love who became an act. Pag-ibig po ng ating Panginoon Diyos ay hindi lamang isang abstract o konsepto o salita, kundi isang konkretong pagkilos na pinakita na sa pamamagitan ng buhay ng ating Panginoong Diyos o ng ating Panginoong Kristo sa buhay, sa pamamagitan ng buhay niya, na pagkabuhay niya rito sa lupa. Wala tayong masasabing hindi na natin masasabi na hindi mo alam kasi hindi ka naging tao, yung ganun. Kasi ang ating Panginoon Diyos naging tao. Even though lumaki siya sa isang sinless o sa sinful o makasalanang mundo, ay namuhay pa rin siya bilang isang perfectong tao. Hindi siya nagkasala sa kanyang 30 plus na edad. Grabe, nanatili siyang holy. At yung pagiging Diyos niya ay inalagaan niya o tinalikuran niya para lang ibigay sa atin yung gift of salvation. Kaya ang pagdating pa ng ating Panginoon sa Kristo sa mundo ay isang halimbawa ng pag-ibig na pagmamalasakit niya sa ating mga tao na naging aktwal na pagkilos. Hindi lamang sinabi ng ating Panginoon Diyos na mahal niya tayo yung mga tao, kundi ipinakita niya ito sa pamamagitan ng kanyang personal na pagpunta sa ating mundo bilang isang tao. Kaya ang buhay po ng ating Panginoon Diyos, kanya yung mga turo, pati yung mga turo niya at saka yung mga sacrifices niya doon sa krus ng Kalbaryo ay pinakamalaking halimbawa ng aktibong pag-ibig ng ating Panginoon Diyos sa ating mga tao. Ang kanyang pagiging tao po at yung pagkikisalamuha ng ating Panginoon sa Kristo sa ating mga tao ay isang pagpapayag na ang ating Panginoon Diyos ay nagnanais na makapag-ugnayan sa atin at magbigay ng salvation o kaligtasan. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Acampay, Jesus is the sinless one who became sin. Ang ating Panginoon sa Kristo po bilang walang kasalanan o
yung sinless one ay hindi kailanman nagkasala at siya po ay isang perpektong halimbawa ng kabanalan o holiness at kaluluhatian o basta gano'n, tsaka yung katuwiran. Gayon pa man, siya po ay nagpakita ng pagkamalalim na anyo ng pag-ibig sa pamagitan ng pagdadala ng kasalanan ng buong mundo, hindi lang ng certain person, hindi lang ng certain tribe, hindi lang certain country, hindi ng buong mundo. Sa kanyang katawan, sa krus, lahat ng kasalanan natin mga tao ay pinasan niya dun sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng yun para lang may bigay sa atin yung salvation o yung kaligtasan. Kaya sa kabila po ng kanyang pagiging walang kasalanan, siya po ay nagpasakit at namatay sa krus upang magbayad para sa mga kasalanan ng nating mga tao. Sa madaling salita po, ang ating Panginoong Kristo ay hindi nagkasala. Ngunit sa kanyang sakripisyo, tinanggap niya yung parusa at bigat na kasalanan ng lahat ng tao na nararapat para sa atin. Dapat tayong namatay doon sa krus, dapat tayo yung matagal lang patay dahil yung wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, na dapat ay nararapat sa ating mga tao. Pero dahil sa pagmamahal at pagmamalasakit ng ating Panginoong Kristo, siya po yung sumalunod sa krus ng Kalbaryo. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.